Welcome sa vlog natin ngayon. Syempre, nasa ano na tayo? Nasa 630,000. Yun yung pinaka the best at yun yung pinaka maganda na ano natin ngayon na achieve. So, syempre, una nating i-represent GoNutrients.ph. Kung gusto niyo magkaroon ng coffee, milk tea, juice, at capsule sa food supplement, sila yung magmamanufacture, magkikreate ng yung sarili yung brand. So, ano pang naantayin nyo? Meron silang 4 na brands sa Manila. So, syempre, kayang i-accommodate kung kahit kaano pa kadami yung i-ano nyo, yung i-order nyo. Syempre, starting pa rin tayo sa budget sa paggawa ng bawat product is 400,000 to 700,000 para sa starting business nyo. Syempre, pangmalakihan talaga ito at pangmalakihan naman din yung achievement na magagawa nyo. Syempre, ang business kasi hindi naman talaga masusukat sa isang laki kung hindi kayo mag-create ng mga malalaking brand. Syempre, pag sinasabihin natin coffee, malaking brand yan. Pag juice, malaking brand din yan kasi marami ting competitors. So, yun yung iano natin, itatanim natin sa set goal natin sa buhay natin. Syempre, yung pera, hindi naman ang panghabang buhay talaga yan. Pagdating yung 40, ayan, pagdating yung 40, maging wise na kayo. Kasi syempre, kung papatulugin yung pera nyo sa bangko, wala. Hindi talaga yan. Tapos, isa pa, anong maipamana nyo ng negosyo? Kung magpamana kayo ng pera, mahirap yun. Kasi nga, yung pinamanahan nyo ng pera, maubos. Kawawa yung magsusunod doon. So, mas maganda na both side, marunong sila sa negosyo at marunong sila magpalago ng pera at marunong din sila na mag-achieve ng goal. Kasi nga, kung parati tayong negative, walang mangyayari. So, yun, GoNutrients.ph, visit nyo lang. So, balik tayo sa market natin. So, yun, pinakamaganda is 23 million. Sa loob lang ng, kung mapapansin nyo kasi yung mga vlogs ko is, nag-start ako ng mga ilang days pa dito sa TikTok. So, kung mapapansin nyo, 5 days to, 5 days, na-reach ko yung 23 million na total views. So, grabe, yung sabihin natin na yung 45% is yung sa company advertising na ina-advertise ko, yung views. And then, yung pinaka-rich geographic niya is United States at saka Pilipinas. So, yun yung pangalawa is United States. So, doon ako na-overwhelmed kasi, biruin nyo, sa loob ng 4 na araw at 5 araw, ganun na yung pinalo na followers, views, likes. Sobrang na-amaze talaga ako. So, yun, kung ma-amaze kayo na magkaroon kayo ng sariling brand, ma-amaze din kayo pag once matulungan ko kayo sa negosyo nyo, syempre. Sa negosyo kasi, ganito yan, hindi mo pwedeng iaasa lang ang negosyo na yon sa mga empleyado mo. Kailangan buo din yung loob mo na i-encourage yung time mo, effort. Kasi si GoNutrients talaga, grabe napaka-effort niyan. Sobrang effort talaga niyan. So mapapansin, yung sa una napansin ko talaga, susugal talaga siya ng oras at marami siyang mga business na sinubukan hanggang sa na-achieve niya tong business niya at nakakatulong din siya sa mga negosyante. Kung mapapanood mo siya sa interview sa may puhunan sa ABS-CBN, grabe yung sacrifice niya. So, syempre, marami siyang pinagdaanan ng mga businesses. Katulad ko rin, marami din ako pinasukan ng mga negosyante, naging partner ko. Hindi lang talaga mag-work kasi ganito kasi yan. Paano mag-work ang isang business sa mga kapartner mo kung yung mga kapartner din nila na against sa pag-develop ng company, sa pag-enhance ng company. So, kailangan talaga buo din ng loob. May bago kang kapartner or yung kapartner mong matagal na, pag-uusapan nyo talaga yung kung ano yung maganda sa market, maganda ba pasukan sa online, paano discard sa online, paano ganito, kailangan ba nating mag-finance ng pera para sa advertising, kailangan ba nating, syempre, una sa lahat talaga dyan, ikaw yung pinaka-leader talaga, ikaw yung pinaka-king sa isang business, maliit man yun o malaki. Kailangan talaga, bigyan mo talaga ng malaking oras yung business mo, hindi lang yung, kasi nga, ikaw yung ikaw yung bukod tanging pinakamalaking ugat sa isang puno parang ganoon Paano mamumunga yun kung hindi mo i-appreciate yung oras na yun sa work. So ganoon lang kasi katulad sa ginagawa ko, 5 days. Sobrang laki, 23 million. Grabe. Tapos yung mga napapanood sa account ko, mga big time na account din. Like GMA, mga local celebrity, mga international na tao, grabe talaga, sobrang na-amaze talaga ako kasi 23 million sa sobrang daming tao talaga nanonood. Kasi sabihin natin 100 million na population sa Pilipinas, ganun kadami. Pag manood lang yung 50% noon, grabe, sobrang dami. Tapos samahan pa ng SEO. Grabe, sabi ko sa isip ko, sa sarili ko na thank you Lord dahil na-achieve ko na talaga. So araw-araw nag-i-innovate tayo, araw-araw nagsusuccess tayo sa engagement ng backlinks, ng ranking ng keywords. Tiyaga lang talaga kasi kung hindi ka magtitiyaga, wala. Kung sabihin mo na next month meron kang goal na ganito, ganyan,
pwede naman yung goal in a good way, not in aggressive way. Kasi kung aggressive ka na hindi mo man alam, pero ang pagiging aggressive mo is iaasa mo sa tao, pero hindi mo siya nahanapan ng skills niya, hindi mo siya binibigyan ng opportunity na ilabas yung pinaka-skills niya, hindi mo ma-achieve yung pagiging aggressive mo. Kasi what if ikaw sa posisyon niya, kaya mo bang gawin yun? Kahit meron kang milyon-milyon, hindi mo magagawa yun. To be honest, hihigupin lang yung milyon mo na yan sa mga katabi mo na alam mo, hindi naman sila ganun ka-productive sa work, ganun ka-productive sa mindset and development business. Kasi nga pag sinabing business, malaki ang opportunity. Not only words of business, kailangan ipakita mo talaga sa sarili mo bago mo sabihin sa iba. Kasi ganito kasi yan eh. Ang engagement sa online, parang ano yan eh. Once in a million lang din. Parang ngayon, this year sumikat yung taong yon dahil nakuha niyo yung chemistry. Dahil nakuha niyo yung tamang blending ng timpla ng juice. Patok sa tao yon. Hindi pwedeng nilagyan mo lang ng yellow, nilagyan mo lang ng juice na isang pack is okay na. Hindi. Kailangan talaga, meron talaga din konting twist at secret ingredients para balik-balikan ng mga tao. Yun yung katulad ng, syempre, si Diwata. So, alam naman natin, in personal, sabihin natin appearance, syempre, hindi naman talaga siya ganun ka, kung sasabihin natin value of appearance, wala talaga, zero talaga. Hindi siya pwede sa comedy, hindi rin siya pwedeng siguro pwede siya sa horror, pero ang ano ko kasi doon is yung chemistry na sinasabi ko is yung na-create niya, yung nakuha niya yung objective, nakuha niya yung pinakagusto ng mga tao, kundi busugin ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng mga malaking restaurant. Yun yung nakuha niya. Kasi nga, sa daming oras niya, nagbe-brainstorming siya sa tabi ng kalsada, parang tinatanong niya sa sarili niya, and that time opportunity comes na magiging successful ako at magiging mayaman at maging malakas na negosyante. Pagdarating yan, yun yung oras na yun, at yun naman din yun na pinagsisilbihan niya yung oras na yun sa work niya. So ganun lang yung pinaka-effort din. So kung sasamahan mo ng sugal, sasamahan mo ng barkada, huwag kang mag-expect na lalaki yung business mo. Huwag ka talaga mag-expect ng ganun, kundi pababa ng pababa. Pwede tayong makipagkaibigan sa alam natin na parang gera lang yun eh. Huwag dapat makipag-gera, dapat walang uwian. Kahit ilang bala na lang natitira sa'yo, discarding nyo pa rin yun. Kung masyado na maraming kalaban, pwede naman talagang mag-back out tapos babalik ulit. Pero syempre, nandyan pa rin yung strategy para parang maturingan kayo na one of the best person na nag-success talaga sa isang project. So sa dami-dami ko ng naging ka-partner, isa lang masasabi ko sa mga taong nakikilala ko before is hanggang doon lang talaga sila. Na-achieve nila yung goals nila but not in a million way. Yun yung masasabi ko. Kahit wala akong millions, sabihin na kahit wala akong millions o maraming pera, but nakukuha ko pa rin yung gusto ko sa online. Nakukuha ko yung mga bagay na libre lang sa online. Nakukuha ko yung mga bagay at effort na hindi pera ang kailangan sa isang achievement, kundi isang malaking crack of algorithm. So, ilang lang nakakaintindi ng algorithm. Syempre, ang ano talaga dyan is huwag nyo i-underestimate yung mga tao na nakikilala nyo. Kasi nga, pag once kayo naga-out of numbers, pag nawala sa inyong pera, sasakyan, galanting asawa, wala. Tatapunin mauwi talaga sa back to zero na naman. Tapos call up the friend, mangungutang kayo, back to reality, maglo-loan kayo sa bangko. Well, that's the problem of the society of business of Filipino owners na mga nagdedepende lang sila sa nagdedepende lang sila sa ROI, nagdedepende sila sa mga project. To be honest talaga, nilalayo ako ni Lord talaga sa ganung exotic at risky na paraan ng ganun kasi nga wala tayong focus hindi for myself hindi ako makapag-focus kasi nga hindi ko mapag-aralan ng maayos kung ano talaga yung tamang twist ng isang operation and market. Sa dami-dami kong nakakasama ng mga big time na mga IT, lalo na sa US. Yung iba nagtatrabaho sa MIT. Yung iba magaling mag-access, magaling mag-market, magaling mag-twist ng mga budgeting. In reality talaga, yun ang sinasabi nila is yung once na pagod ka sa isang linggo, sa susunod na linggo na yon hindi mo na siya matatrabaho ng maayos dahil nagbe-base ka na lang sa performance ng work mo ngayong linggo, tapos in coming weeks na darating is syempre darating yung panibagong linggo, magmo-monitor ka na lang. So mali yung ganung way. Kailangan talaga i-focus talaga yung isang bagay. Syempre, thousand of social media, sinubukan ko na yan, thousand of social media, ang dami ko ng social media na kailangan mo lang talaga is yung isang social media lang, yung pag-aaralan mo, i-crack mo lang yung algorithm, hanapin mo yung pinakamalakas na social media sa isang bansa, tapos yun ang focus mo, tapos hanapin mo yung pinakatamang platform, then
yung mga copyrights, kung copyrights talaga siya, copyright sa music, copyright sa content, meron nagki-claim, delete nyo na yun. Huwag nyo nang pag-aksaya ng panahon na i-edit pa. Waste of time lang yun. Kailangan talaga is yung kung ano yung, kahit hindi sikat yung nag-create ng content na yun, o sikat man siya, pero capable dun sa isang account na naka-verify na sa'yo, kumbaga, itulungan mo lang siya na lalo siyang sumikat. Itulungan mo lang siya lalo sumikat, not in the way na gagamitin mo siya. No, I mean, kunin mo lang yung tamang words na pasikatin mo siya lalo, and then both magbe-benefit naman, magbe-benefit ka, magbe-benefit siya. Kasi ganito kasi yan hindi lahat ng influencer is ma-accommodate nila yung mga content nila. Ang habol lang ng mga influencer for this moment is yung followers, views, and then money. Ganun lang, money, fortune, bibili ng bahay, bibili ng sasakyan, party, mag-create ng mga products. In reality, mag-hire ng mga empleyado. In reality, magbabayad ng tax, and then bankruptcy, problems of relationship, problems of family, and then back to zero and issue. That's the story of influencer. Hindi na nila, lahat ng tagasunod sa kanila, meron mga content na recycle and edit ng mga kapwa din na gusto ding sumikat din ng mga editors. Hindi na nila pinag-aaksayan ng mga oras yung ibang content. Kumbaga, there's a good way na magiging one of the kind ka sa isang online platform na hindi ka, wag kang masyadong aggressive sa isang content porket 1 million or pataas na nakita mo dun sa isang platform na ikakopy mo yon. That's the risky of moment. Katulad ng si Mr. Yulo, nakakuha siya ng 2 ginto para sa Pilipinas. So sa ganung content kasi hindi na siya ganun ka tawag nito, ka-crackable sa viewers and followers. Ang issue na lang dyan, hindi na yung achievement about viewing of gold achieving, kundi yung personal lives na niya, yung pinaka story dyan, kung paano siya nagkaroon ng family complicated, ganun. So yun yung views, mas views din, wala na. Yung gold, nandun na yun, it's a kind of history, but mapapansin na lang yung history na yun, makalipas ng 40 years para sa mga bata na naman, kung makuha yung ganung topics. Pero pag once na i-publish na sa mga news, multimedia company, ng mga malaking media company, wala na. Kumbaga, yan yung sinasabi nila na ranking of keywords, pwede kang maka-hits ng maraming views, but you need to invest the money. Yung sinasabi nila ng 100,000 a day. Expectation mo talaga na maka-reach ka talaga ng millions of views, but kung gusto mo talaga na magkaroon ng stunning views, stunning followers, mag-focus tayo dun sa pinaka-creative things in the Filipino history, kundi isang malaking DIY platform and small DIY business platform and some of issue stories and some of comedies, but hindi yung sikat na mga comedian or hindi yung mga sikat na celebrity, kasi nga nakakaumay talaga. Kahit ako, mas panunurin ko pa yung mga nakakatawa. Not all of the content na nakakatawa, but some of content na maiipon yon at makikita sa isang platform na naka-gallery. No need na to search, kailangan mo na lang siyang scroll views hanggang sa yung taong yon hindi na siya makaalis-alis doon sa mismong account mo, and then that's it. Ikaw na yung pinakamalaking platform doon sa social media. Ikaw na yung pinaka unique and aggressive na isang content creator for content. Hindi mo naman kailangan na sisikat ako katulad nila. No, it's not naman sa ganong story. No need na yun sa panahon ngayon. Pwede kang sumikat, pwede kang hindi sumikat na hindi nakikita yung mga muka. Kasi sa of my friends, hindi naman sila nagpapakita talaga sa mga muka. Well, for my work, for my documentation, syempre panonoorin ko naman din to pagdating ng araw kung ano yung mga makakalimutan ko. Syempre hindi naman ganun ka totally function yung utak ko pagdating ng siguro 50 or 45, mga ganun, makakalimutin ka na nun So for now, hanggang bata ka pa, so yung mga idea na yan ilalagay sa lagay sa YouTube, lagay sa Facebook, lagay sa TikTok, o lagay sa Instagram. So in the future, makikita mo din yun na na-achieve ko pala to. So naka-documentation lahat. Katulad sa paano ako nag-grow sa Cebu. Lahat ng galaw ko naka-documentation. No need na for signature. Ang nakikita ko lang dito is yung content na magkakaroon ako ng documentation. Ito na i-vlog ko ito, ganito, ganyan. So lahat naka-documented yun. So hindi mo na kayang yung salita nun, hindi mo na kayang baliin yun, hindi mo na kayang gawa ng kwento yun, kasi nga once na naka-video na siya, naka-documented na siya, mas malala pa sa signature. Yun yung sinasabi nila na proof, na meron talagang proof talaga na nandun ako nag-sacrifice dyan. Kasi ganito kasi yan sa situation ko, pag nakasuot ka na ng magandang damit, and then lalong pumuti ka pa, at syempre may good personality ka pa, pag nakita yung isang bagay na
ay, kinaya mo pala yung gawin yun. I mean, nagawa mo pala yun. Pero kapag walang video yun, imposible nagawa yun. Takot ka nga magbilad sa araw. Parang ganun. So, maraming mga side of story. So, ganun lang din yun. So, kumbaga, lahat ng mga viewers, nagkikreate sila ng mga words sa mga opinion nila through social media. But in a personal conversation, hindi yan magtatagal. Walang nakakatagal na conversation, lalo na pag business. And, personal words na first time makita isang tao, no? Hindi yan nagtatagal sa conversation. Kumbaga, nagtatagal lang yung mga tao dahil sa cellphone, internet, dahil hindi naman personal. So, kaya nilang interact na with no limit, ganun yun. So, doon ko nakuha yung tamang formula. Doon ko nakuha kung paano talaga yung tamang formula. So, ganun lang yun. Kung mag-aaral ka ng psychology, ganun lang naman din yun. Kumbaga, kung siguro kung nag-aaral ka ng college or kahit sa high school or personal study, pag pinag-aaralan yung psychology is ganoon talaga yung pinaka-thought, pinaka-objective na kailangan nyo makinig sa mga tao. Mayaman man yun o mahirap, kailangan nyo kunin yung topic na yun para magkaroon kayo ng conversation. And then, wag pikunin. Isa yun sa pinaka-rule number 1 talaga sa conversation. Wag pikunin talaga, kasi kung pikun ka o pikun din yung kausap mo, segue ka na. So, kumbaga, wag mo na siyang galitin. Kumbaga, ibigay mo sa kanya yung salita na gusto niya. Kasi yun lang yung way niya na ma-achieve yung araw na yun. Kasi back in reality, pag bumalik na yun sa bahay nila, I mean, too much stress at negative parati inaano niya. Kaya doon nagkakaroon siya ng sama ng loob para sa ginagalawan niya. So anyway, okay na siguro yung mga nasabi ko. So malaking bagay na yun para sa mga tao na nag-start. So ayun, thank you pa rin sa 23 million. So isa lang pa salamat ko, thank you Lord sa opportunity.